Kung medyo po maalala yung po mensahe ako, unang linggo po namin sa September, na mayroong pamagat po na ang Diyos ang may-ari ng lahat. At ngayon po ay nais ko naman pong magbahagi patungkol sa pagiging isang mabuting katiwala. Kasi kung ang Diyos ang may-ari ng lahat sa atin at sa mundong ito, ibig sabihin ko ay tayo lamang ay mga katiwala. O sa English po ay steward. Tayo po sa mundo po ito. Lahat po ng bagay na mayroon tayo ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Ang biblical foundation po ng pagiging good steward ay matatagpuan po natin sa pinakasimula pa lamang po ng Biblia sa Genesis chapter 1 verses 26 hanggang 31 at ang cross-reference na po ay sa Genesis chapter 2 verse 15 to 23 at matatouch din po natin ang talinghaga tungkol sa tatlong alipin sa Matthew chapter 5, 25 verse 14 to 40. Basahin po natin sa Genesis chapter 2 verses Genesis chapter 1 verses 26 to 31. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailang, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang muntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-anim na araw. Sinabi ng Diyos ay likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nanilikha nga po ng Diyos ang buong kalawakan, ang ating mundo, ay kung tutusin, di ba, hindi naman ka talaga kailangan ng kahit na ano o kahit na sino para mahalaga ano mundo ng kalawakan. Diba, makapangyarihan nga ang ating Diyos eh. Pero dahil tayo ay kanyang nilikha sa kanyang kagustuhan, tayo po ay pinili ng Diyos na likhain niya dahil po sa kagustuhan niya na maishare ang kanyang pag-ibig sa atin at magkaroon ng family sa lupa na kanya po ginawa. At nilikha po tayo ng Diyos sa kanyang larawan. Diba? Ibig sabihin, ang tao ay hindi lang basta-basta nilikha na magic na parang hindi nag-isip ang Diyos. Diba? Kundi tayo mga tao ang nilikha pinaka-special sa lahat. Sa pamamagitan ng pagiging kalarawan po ng Diyos ay ibig sabihin, dahil kalarawan tayo ng Diyos, ang doon din yung kapangyarihan sa atin na mangalaga, mamahala, binigyan tayo ng Diyos ng sapat na talino at lakas para sa pangangalaga ng kanyang mga nilikha. Para tayo po ay maging mabuting katiwala. So, binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan at pupunta po tayo sa talinghaga ng tatlong alipin. Sa Matthew chapter 25, verse 14 to 40, sinasabi po doon sa verse 15 na, yun po kasi, binigyan sila ng mga salapi, ng mga ginto. At sabi niya po doon,
ay ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang isa ay 1,000. God gave us what we have according to our ability. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ito po ang unang layunin na binanggit ng Diyos para sa tao kung bakit siya nilikha. Katulad po ng Diyos na mayroong kakayahan na pangalagaan ang buong kalawakan, kapangyarihan, siya po ang namumuno. Ngayon, lumikha ang Diyos ng kanyang kawangis, lumikha ang Diyos ng kanyang kalarawan, nang sa gayon, ang mundo po na kanyang nilikha ay mapangalagaan natin, katulad ng pangangalaga niya. Kumbaga sa madaling sabi ko ay, we need to be an intern of God. Tayo ay representative ng Diyos sa lupain po na ito, at katulad ng Diyos, dahil kung kawangis tayo ng Diyos, para tayong ang Diyos sa mundong ito na mayroong kapangyarihan, mayroong otoridad, mayroong authority na mangalaga sa mundo po na ito. At makikita nga po natin ang confirmation na ito ng sabihin po ng Diyos na ipinapaubaya ng Diyos sa tao ang pagpapangalan sa mga hayop. Sabi sa Biblia, kung ano ang kanilang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga hayop. So, Adam, binigyan po siya ng authority, katulad ni Adan, tayo din ay mayroong authority sa lupa po ito sa pangalaga po natin sa inikha ng Diyos. At nilalaman ng Diyos ang tao, again, sabi niya dito, ayon sa kanyang larawan. Tayo po ay expected na mangalaga sa mundo ito the way kung paano po mangalaga ang Diyos. Diba? Dalawang beses na inulit, ayon sa kanyang larawan tayo nilikha. Kaya po napaka-importante na yung ating pagiging good steward dito po sa lupa ay katulad ng pangangalaga ng Diyos. Kaya po di ba nagkukulik-kulik lahat ng mga katotohanan sa Biblia na tayo ay tinatawag ng Diyos na maging katulad ni Jesus. Kasi doon po pala ay mag-i-extend sa lahat ng aspeto ng ating buhay, even sa ating pagiging good steward, ay dapat katulad ni Jesus. At tayo po ay kalarawan ng Diyos. We are made in the image of God. Nakakahulugan din po na ito na hindi dapat tayo gumagalaw independently. Na lagi tayong dapat nakakonekta doon sa may source ng ating image. At wala pong iba kundi ang ating Diyos. Kasi hindi po natin magagawa ng maayos ang ating tungkulin at hindi tayo makakapamunga kung tayo ay hiwalay sa Diyos. So, gaya naman namin po kanina na wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. We are made in the image of God. Hindi po ba kapag tayo nagsalamin, ang nakikita natin ang mga sarili? Diba? Kung ano yung ating ginagawa, hindi yung ginagawa sa loob ng salamin. Diba? Ano bang iba? Kumbaga, yun ang isang illustration na yung pinaka-source ng image natin
Kung paano siya gumalaw, kung paano yung kanyang attitude, dapat ganoon din yung paggalaw ng doon sa bahay, sa lalim. Kasi ini-image natin ang Diyos. Sila'y kanyang nilikha na isang lalaki at isang babae. At ibig sabihin, ang pagtupad po natin sa layunin ng Diyos ay hindi dapat tayo nag-iisa. Hindi mabuti na naging isa lang si Adan. Sabi ng Diyos, kaya bibigyan ko siya ng angkop na makakasama. Ano po? Kailangan po natin ang ating mga kapwa para po sa pagtupad sa layunin ng Diyos at para maging maayos ang ating pagiging mga good steward dito po sa lupa. Hindi po tayo nilikha mag-isa para mag-isang tutupad ng misyon. Kailangan po natin ang ating mga kapwa. At sila yung pinagpala ng Diyos. Ito po ang isa sa pinakamahalaga sa teksto po natin na makikita. At sila yung pinagpala niya. Makikita po natin na bago sabihin ng Diyos ang utos na magpakarami kayo, pinagpala niya muna sila. Ibig sabihin po ay kung wala ang basbas o bendisyon o favor ng Diyos sa buhay ng tao, hindi sila magkakaroon ng kakayahan na magpakarami, hindi sila mag-multiply, hindi nila matutupad ang layunin ng Diyos sa mundong ito kung wala ang basbas o bendisyon ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga kung tayong mga tao, no, kailangan natin ang bendisyon ng Diyos bago tayo magkaroon ng success sa mga layunin natin dito sa mundo ito. At after po niyang pinagpala nga po ay sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa ipapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Kaakibat po ng pagiging mabuti at tiwala. Hindi mo lamang inaalagaan ito, hindi mo lamang ginagamit ang mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, kundi pinapalako mo din. Kailangan mong palaguin ang pinagkatiwala sa iyo. Ayaw po ng Diyos na manatili ang isa sa isa. Ang dalawa sa dalawa, ang gusto po ng Diyos sa bawat bagay na ngayon tayo ay lumago ito. Mag-produce, mag-multiply, hindi dapat ito nai-stop, hindi dapat ito nagiging stagnant. Yung mga bagay po na mayroon tayo ay dapat natin gamitin para mas lumago ito na lumago. Kasi kapag hindi po natin pinalago ang bagay na mayroon tayo, hindi matutuwa ang ating amo na nasa itaas. Di po ba kayo din? Kung kayo ay mayroong mga pagmamay-ari at mayroon kayong pinagkatiwalaan sa inyong business o marahil sa bukid, di po ba, siyempre yung mga nagpupunseto, inaasahan natin sila na maging maayos yung kanilang mga pagtatrabaho, yung kanilang paglilingkod. Hanggang sa end of the day, di ba, kapag kayo ay progress sa harvest, di ba, matutuwa yung mga ahon, matutuwa po kayo na mga may haring-harian, mga businesses. Kasi again, kung hindi po natin palalaguin ang mga bagay na mayroon tayo, hindi matutuwa ang ating ahon. Balik po tayo doon sa may talinhaga ng 3 alipin. Diba? Yung binigyan ng 5,000, nung umalis yung kanyang master, pagbalik ng master, naging 10,000.
Yung isa naman, 2,000 yung binigay, pagbalik ng master, naging 4,000. Tapos yung isa, na 1,000 binigay sa kanya, bumalik yung master, walang ginawa. Yung isa, diba? Hindi natuwa yung kanya amo. Kasi hindi niya pinalago yung bagay na ibinigay sa kanya. Kamusta po ang mga bagay po na mayroon tayo o ang mga ipinagkaloob sa atin? Kahit po ang ating mga spiritual gifts. Ito po ba ay pinapalag pa natin, pinapagamit natin sa ating Diyos? Sabi niya po sa mga taga-Roma 12:6-8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo at tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong siga. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong ganaw. So tayo po, bawat isa sa atin ay mayroong kaloob mula sa Diyos at ine-expect po ng Diyos na tayo ay magpalago o palaguin po natin, gamitin natin ng mabuti, ng maayos ang ating mga kaloob kung nasaan man po tayo. Nais ko pong basahin ng ilang mga quotation dito. Napakaganda. Sabi po, apat po ito. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Not how much we gain, but how much we give measures the worth of the life we live. What we have, if not made a blessing to others, may become a curse to us. And the dollar lay behind backwards will some, but what he returned back to God for his beauty, he will guard for eternity and pay a good divorce. Ibig sabihin po ang ating mga buhay, it's not about getting, but giving. It's not about what we deserve, but how much we serve. Or how we serve. Sa mga tuwid po ay, it's not about us, but about God. Kaya po kung saan po tayo magaling o ang ating mga kaloob, kailangan natin itong putihin, kailangan natin laging gamitin, kailangan natin laging palaguin. Kaya po, huwag tayong mainggit sa kung ano ang mayroon sa iba, at sinusubukan natin na maging katulad nila hanggang sa hindi natin namamalayan na yung bagay na mayroon tayo ay nababaliwala na at nawawalan na ng halaga. Kasi minsan po, hindi ko alam kung dumating kayo sa punto ng buhay ninyo na para kung naiisip ninyo na sana ako rin ganito, sana ako rin ganyan, sana ako rin mayroong gano'n, ganyan, sana katulad yung si ganito, si ganyan, si ganoon. Mga kapatid, hindi. Ikaw ay ikaw. Dahil ikaw yan at hindi para maging sila. Ikaw ay ikaw yan dahil ikaw yan hindi para maging sila. We were created for unique purposes sa mundo po na ito.
Naalala ko nung pagpasok ko ng Bible school, first year. Diba? Hindi ako sa aking mga klase noon. Kasi, lalo na yung mga parang quote-unquote parang kapag-ipakinabang, pero yung laging nakikita, yung mga talent niya, yung mga magaling sa instruments, yung mga kumakanta niya. Ba't ingit ako sa kanila? Parang dumating ako sa point na parang gusto ko patulad ko sila. Kasi ako, ang lang naman ako, dahil hindi lang naman ako sa tabi. Hindi ako nakikita, hindi ako napapansin na. Para ba, sana ganun din ako sa kanila. And then later on, parang pinarealize ng Panginoon na iba-iba nga tayo ng pagkakalikha na ating purpose. Magaling pa sila sa ganoon, pero meron kang bagay na magaling ka. At dapat mo yung i-exercise, laging gamitin lagi para sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo at gamitin natin yun para lumago pa. So balik po tayo doon sa mga third servant. Sabi ni Marcy, the third servant did not purposely do evil. But by doing nothing, he was committing sin and robbing his Lord of service and increase. Their faithfulness gave them the capacity for greater service and responsibility. Kasi itong third servant, masyado siya nakatingin sa buhay ng iba, kung ano ang mayroon sa iba. Pinagkukumpara niya yung kanyang buhay sa buhay ng iba, kaya siya discouraged pala. Kumbaga, talagang hindi niya nakita ang positibo ng bagay na itinagkaloob sa kanya. Sa kanyang isipan, mas lamang sila kaysa sa akin. Ano ba naman itong bagay ng Panginoon ako? 1,000. Sa kanila, 5,000, 2,000 ay ano sa akin. Kaya nawalan siya ng drive para pangalagaan na mabuti yung ipinagkatiwala sa kanya. Hindi niya pinahalagahan yung bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, huwag natin babaliwalain yung mga bagay na mayroon tayo. Dahil na mas nakikita natin na mas mahalaga o mas kapaki-pakinabang yung iba. You have what you have for a purpose. And God trusted you for that. It's deeper in the body of Christ. Sabi po ni Pastor, hindi natin pwedeng pagkumparahin ang isang Luther o ang isang Wesley sa isang kapatiran na nagpapagamit sa Diyos sa pamamagitan lamang ng halimbawa, paglilinis, pagbabigay ng kaunting halaga, o maraming yung mga parang hindi ganoon kabigtan yung work o yung responsibility. Sabi nga, the service of the less gifted brother is as pure as of that of the more gifted. And God accepts both with equal pleasure. Kaya po sa ating kung mabuhay mo ano kaya natin gawin para sa Panginoon, gawin po natin. At pag natin tignan na ito ay maliit na bagay. Kung paglilinis man niya, kahit pagpupunas ng bangko, diba? O pagwawalis, hindi natin ito pwede pagkumparahin sa mga parating nakikita sa simbahan. Bakit ang mga nag-preach, sa mga nagpapakanta, nag-i-instrument, o yung mga nagbibigay ng malaki, tapos ganito lang ang pinabigay. Baka pati kung ito ay ating ginawa, ibinigay sa ating Panginoon ng buong puso, tayo ay nagiging mabuti katiwala sa mundo muna ito. Kasi baka yung mga panahon na nararamdaman natin na ganito lang naman ako. O kaya, sino ba naman ako?
ito lang ang mayroon ako. Huwag po natin maliit ang mga bagay na mayroon tayo na kaya natin gawin para sa Panginoon. Kasi hindi po tayo naglilingkod sa tao, hindi rin para sa ating mga sarili, kundi primarily para sa ating Diyos, para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano ba kung dahilan? Kung bakit ayaw ng third servant na palaguin yung kanyang 1,000 na binigay sa kanya? Bukod po kasi sa kanyang pagiging ungrateful, pagkukumpara ng blessings sa iba, ito pa po ang isang dahilan. Hindi niya matanggap na para sa master niya yung pagpapalago na ibinigay sa kanya. Ano pong sabi niya ng third servant? Alam ko po kayo ay mahigpit at pinipigas ninyo ang bunga nang hindi nyo itinanim at inaani ninyo ang hindi nyo inihasin. Bukod sa kanyang point of view ng master, ay yun yung bagay kung bakit ayaw niya na palaguin yung kanyang bagay na mayroon sana pinagkaniwala sa kanya kasi hindi niya mananggap na yung benefit noon primarily ay para sa kanyang master. Sa madaling sabi, gusto niya sarili niya lang ang makinabang at hindi ang totoong nagmamay-ari nito. Sa mas madaling pang sabi, mayroon yung mga tao kahit Kristiyano na ayaw nilang tanggapin na ang mga bagay na mayroon sila ay sa Diyos. Na ang Diyos ang may karapatan, ang mga bagay na mayroon siya ay para sa Kanya. Kaya sa tuwing may iutos ang Diyos, nag-aalangan siya, nagre-rebelde siya kasi ang gusto niya o ang unang tanong niya sa kanyang buhay, meron ba ang mawawala dyan pag sinunod ko ang Diyos? Diba? Yung self-centeredness ng servant na ito, ang pangatlong servant na ito, yung kanyang pagiging self-centered. Tungkol na lang ba sa Diyos lagi, lahat-lahat, para lang ko lagi sa Diyos. Lagi na lang sa Diyos. Eh bakit nag-iingat din naman ako Mga ganun ba? Mga kapatid, lahat ng bagay na mayroon tayo, lahat ng mga napapalubong natin, it is primarily para sa ating Diyos. Para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang pag-ibig. We were made for God and for His glory. We were made for God and for His glory. Kung hindi po ito ang magiging tono ng ating buhay, we will never be a good steward in this earth. Kasi ang lagi lang natin iisipin ay ang ating mga sarili. We were made for God and for His glory. Kung hindi ito ang magiging tono ng ating buhay, pagdating sa oras, gagawin lang natin yung mga gusto natin gagawin. Laging maglibang, laging kumala, laging magtrabaho, matulog, laging mag-aral, wala nang para sa spiritual na buhay. We were made for God and for His glory. At kung hindi mo ganoon ang magiging tono ng ating buhay, pagdating sa ating katawan, gagawin lang natin ang ating mga bagay na gusto. Kasalanan, biso, kahit na ano. Kumain ng marami, kahit mga bawal, o magsuot ng mga kung ano man. Diba? Bakit ba kasi? Katawan ko ito. My body, my choice. Kung hindi ganoon, o hindi, we were made for God and for His glory ang tono ng ating buhay, lagi lang tayo magiging self-centered. We were made for God and for His glory.
Kung hindi po iyan ang magiging tono ng ating mga buhay, pagdating sa pagiging magulang at anak, hindi tayo magpapatalo. Walang grasa, walang habag, walang pagmamahal, walang disiplina. Kung ang tono ng ating mga buhay ay lagi ang ating mga sarili. Again, mga kapatid, we will wait for God and for His glory. Kasi kung hindi yun ang magiging tono ng ating buhay, pagdating sa pera, magwawandas lang tayo na magwawandas at nakakalimutan na natin ang para sa Diyos o naunahin ang ating pangangailangan o ang pagtulong sa kapwa. Kita po natin kung gaano kaupos ang pagiging God-centered sa pagiging self-centered. Yung ating pong buhay, ang ating mga prinsipyo, laging magre-reflect sa kung paano tayo maging mabuting katiwala sa mundo po na ito. Again, mga kapatid, ang Diyos po ang may-ari na lahat. And we are expected to be a good steward sa mundo po na ito. Saan po kinalaman yan. Kaya po hanggang sa darating ng panahon, sabihin na po sa atin, diba? Well done, my good and faithful servant. Kahit anong mangyari sa atin. Alala ko yung nag-training na sa Charlotte, diba? Yung pinatayo sa sniper na yun, yung assassinate, habang ginagawa niya yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanya sa ministry, to defend Christianity, to share the gospel. Inassassinate siya. Pagay siya dahil sa pagpapagulong katiwala. Sana ganun din po tayo sa ating mga buhay. Kahit nag-aano pa ang ating paghihirap, ang ating mga pagsubok, ang mga bagay na nangyayari sa ating mundo, mananatili tayo na good and faithful servant, steward sa mga pinagkatiwala ko sa ating mga Diyos.